pala mga kabiyaya, isang mabiyayang araw sa ating lahat at nandito tayo ngayon sa mga kabahayan dito sa may... Anong lugar to? Pluto. Ha? Pluto? Plutong ina mo. Sige te, punta na lang ako dun te. So yan, nadulas pa. Yan, pupunta kami dito sa ilalim ng tulay. Tingnan nyo po yung daanan. Guys, punta na tayo dun. Yan, grabe. Ang tarik ng daanan. Uy, gago, sumabit pa ako. Sumabit ako. So yan dito sa ilalim ng tulay, oh. Ang dami pa dito mga kabahayan, oh. Kaso, 6 lang na tigli 5 kilo yung dala namin. Yan, dito tayo sa gilid. Tayo sa gilid. Hop, yan, oh. Sobrang liit ng daanan. Hoy, what ka rin dyan? Yan, oh, grabe. Grabe guys, oh. Ang sikip ng daanan, oh. Oh. Kaya dapat nakaganyan. Ito lang ka ng kabango, demonyo. At ganito tayo. Oo, sige. Hindi. Sa mga charity vlogger na mga scripted. Ay, grabe, hirap. Grabe, hirap. Oh. Nandito na tayo. Grabe naman yung daanan nyo dito, te. Sobrang ano. Sanay din po. Ha? Sanay na din po. Oh, sanay na kayo dito. May tahanan nila ate, oh. Magidim lang po kasi parang ilaw. May second floor pa. Opo. Ang ganda ng bahay nila, oh. Ilang kayo dito, te? Tatlo lang po kami ng dalawa kong anak. 2 anak mo. Opo, ayun. Tapos ito yung gusto ko. Yan yung bunso nyo po. Yung nagbabantay ng motor namin, yung panganay nyo. Opo. Si kuya. Wala po eh. Iwalay na kayo? Opo. Ba't ka naiyak, te? Si ate, so nandun siya nagbabantay sa lumihan. Anong trabaho mo dun, te? Ano po, tindera po. Tindera ka lang. Magkano araw nyo dun? Ano po, 250. 250 lang? Nakadepende po sa binta namin. Nakadepende pa sa benta nyo yun? Grabe. Pero siguro ganun talaga. Sige te, pasok ako ha. Bago ako pumasok, bigyan mo na kita ng blessing. Yan, 5 kilo na bigas. Yan. Ano nga po pala pangalan niyo ate? Bago tayo Abigail po. Abigail. Si ate Abigail. Sige, pasok tayo. Ito po yung bahay nila, oh. Yan. At may ganda nung taas nyo, ah. Pwede umakyat? Opo. Oh. Pero nga lang. Okay lang. Grabe. Hindi, nakaka-amaze kasi. May angkot ka dyan kasi maliit lang talaga yun. Grabe yung bahay nila guys. Wala bang mumo dito? Wala na. Pwede bang mangupahan ako dito, te? Ano to, te? Kwarto pa. Opo. Sino nakatira dito? Wala? Diyan po natutulog yung anak ko. Kasi yung katulog ng bagay niya. Kasama. Bali, dito naman kayo natutulog yung mga anak niyo po. Puro kahit, nakakatuwa kasi kahit ganito yung bahay nila ate, ang linis. Makalat pa ba to, te? Ang linis nga. Oh, may ilaw naman wala na kayong ilaw ngayon? Opo. Sa gabi po, may ilaw kami. Nagpapakapit ako sa gabi. Pero pag araw, tinatanggal na po niya. Okay. Yan, so yun po mga kakwela, mga kabiyaya. Ayan, ano ulit pangalan niyo, te? Abigail Bazar po. Abigail Basar. Basar? Opo. Ilan taon na kayo, te? 33 na po. Tapos 2 anak. 2 na po yung anak ko. Yung bunso ko. Ilang taon na yung panganay niyo? Yung panganay ko po, 12 po yun. 12 anyos? Opo. Tapos ito, 4. Okay. Ito, 4 na taon. So, yun nga, naikwento nga sa akin ni ate na iwalay sila ni Mister. So, ilang taon na kayo dito sa ilalim ng tulay? Matagal na po kami dito, mga 4 years na po. Ang tagal na rin yun. Opo. Buti wala nagpapali sa inyo dito. Parang balak ba lang daw po ata. Balak. Tapos anong gagawin nila dito? Sayang naman. No? Parang nyo alam. Tapos wala rin kayong kuryente. Opo, wala po kami kuryente. Oo, halata kasi yung bumbilya mo, sunog ko. Pero gumagana pa to? Pag may ilaw kayo? Nagana po. Gumagana pa yan? Nagana po din po. Oo, ano. So, ano yung pang-araw-araw na hanap buhay nyo rito, te? Ako din po, makapasok po ako dyan sa Parisan. Parisan. Yung binta po namin, yung kita po namin, nakadepende po dun sa binta namin. Pinakamababang sahod nyo, magkano? Ano po, 150. 150 a day. Magkano lang yun? Halimbawa,
150 ngayon. Bibili pa ng bigas. Tapos Opo, ulam. tinitipid. Awa naman ng Diyos, nahiraraos namin sa ulam bigas. Araw-araw. Grabe. So matanong ko lang, si Mister, anong trabaho dati? Wala din po yung trabaho, parang extra lang. Extra lang. Opo. Ngayon, nagbibigay pa siya sa inyo. Hindi po. Actually po kasi yun, pangalawa ko na kung kinakasama yun. pangalawa na. Ito, yung dalawa kong anak, ano po siya, anak ko dun sa una. Oo. Kailan lang po kasi, sinaktan niya po itong anak ko. Kaya, Sinaktan niya to, kaya pinalis. na-admit po siya na, halos 2 linggo po kami sa Ba't anong ginawa ospital. niya dyan? Binugbog niya po. Uy, grabe naman. Kaya po, ayun, inuluyan ko, pinakulong ko. Gawa naman, no? Payat-payat Isang ito buwan eh. na. So ngayon, ano na siya? Okay na siya? Oo, kalalabas lang din namin sa ospital. Puro wala pang 1 linggo. Grabe naman. Hospital to, alas 2 linggo to na-admit sa ospital. Kala ko nga uupirahan eh. Awa ng Diyos, naging Ma, di ba iiyak ako, tuyok ako dito? Dugo. Yung dugo. Di ba, ma? Diyan talaga sa ospital. Iyak ako. So, yun lang yung anak buhay niya sa araw-araw. Kami lang po. Itong mga bata nandyan. Opo. So, Dati yung anak ko, paggabi, nagtitinda po siya ng balot dyan. Nawalan lang kami ng puhunan simula nung na-hospital nga to. Nawalan kami ng puhunan. Diyan na kami dati nagtitinda. Nagtitinda kami ng mga balot, ng chicherya, yung mga Siguro, soft drink. unang-una kayo nakatira dito. Hindi po, sa kabila. Kasi kung may nakatira na dito noon pa, Meron sana na. pinestuhan na nila to. Alin ito? Oo. Ano po ito eh. Kumbaga, merong pumesto dito, maliit lang. Kumbaga kabilang nagpalaki talaga. Dati may nakatira dito eh. Yung ano din, dito sa kabila. Yan mga yan, yung nakausap ko po kanina. Si Tatay Victor. Yun po sila po pinakamatagal dito. Doon nga lang po sila nakatira sa kabila. Bali sa tansya mo tayo, ilang pamilya lahat to. Mami. Nasa ano daw? Mama. Mami. Nasa 30, ganun. Mama. Pamilya Mami. ko. Din kasi, kahit maliliit po yan, dikit-dikit. Para magkaangkan-angkan po yan dyan sa kabila. So, Kaya 30 na pamilya dito sa ilalim ng tulay, ang dala naming bigas, 6 lang. Kulang, wala pa pala sa kalahati, no? So, tawag dito, gano'ng kahirap yung ano niyo sa 4 years? Parang, yumayanig. Tapos, hangingin ng sasakyan. Din. Oo nga. Minsan, paano yan, paggabi, gano'n. Sanay na din po kami. Yung una, pero nung tumagal na, sanay din po kasi wala naman po kami pang-upa. Kaya, Kaya sa likod ng 4 years na paninirahan nyo rito, saan kayo dati? nakikitira lang po kami. May anak ka na nun? ko. Kami din po. Pero wala pa po ako ng asawa. Tapos yun nga po, yung nagkasawa na ako. Bali nung Kami na nagkasawa ka ngayon ng pangalawa, Pangalawa. siya na yung gumawa nito. Opo, siya po gumawa Ay, nito. buti hindi niya kayo pinapalis dito. Ano daw po, parang may balak nga po kasi nga, ang kapatid niya po yung may-ari ng pinapasukan ko. Yung nga po pinapaurong sa akin yung demanda laban sa kanya. Sabi, pag hindi ko daw iurong, paalisin daw kami dito. Paano yan? Baka pag naiurong mo naman, tapos, May nga din po ang inaano ko, baka mas malala pa yung gagawin niya sa amin. ba't hindi niyo ba siya, ba't ilang taon na ba kayong mag-jowa-jowa, Tagal na 3 years na kami. Tagal na rin. Ilang taon na ba to? 4. So, baby pa lang to nung naging kayo niyan. Oo, kumbaga siya na nga po yung kinikilalang tati. Sapor talaga po yun, nananakit. Hindi ko lang po talaga expected na ganun katindi yung panakit na nung time na yun dito sa anak ko. Kaya Pero ikaw- tinuluyan ko na. Pero ikaw sinasaktan ka. Opo. Pero napapatawad ko siya. Pero dun sa dito, isang beses nga kami dalawa, pinagsabay na kami saktan. Pero pinatawad ko pa din siya. Ito panganay mo. Hindi, yung isa. Ang babae? Lalaki, Okay, nakita ko. yung kulay blue ang dami. Kaya dito yung nakatira sa kabila. Saan? Dito lang sa tabi namin. Sa Saan sila dumadaan? Dun sa kabila. Wala kasi daanan dito. Sa kabila naman sa may gitna. Ma, dito. Dito ako dadaan. So dito, may taas sila. Oh. So yung anak mo yung natutulog dyan. So kayo dito sa baba. Oo, kami dalawa. Ayan yung mga kaibigan. Paano pag tumataas yung tubig, te? Hanggang saan? Sa baba po, dun po sa kabila, maabot. Pero dito naman, hindi naman. Bali sa 4 years nilang naninirahan dito, mga kabiyayan.
So ito nga, ulitin ko, gaya nung sinabi ko sa'yo kanina, na purpose itong video nyo is video namin, baka may mga kababayan tayo na mga pusilak yung kalooban na matulungan kayo. Kaya mas pinipili namin yung mga kabahayan na talagang hirap sa buhay, lalo ka na. Although, para sa akin, okay ako. Kasi para sa akin, hindi ako maarte sa bahay, basta malinis lang. Sa akin, okay na itong bahay nyo nga lang. Hindi mo alam kung hanggang kailan kayo Kailan po dito. kami dito. Kasi hindi Katulad naman yan, po to amin eh. may isa pa, may problema pa kayo. Yung, yung kinakasama mo, medyo may hindi kayo pagkakasundo. Kaya, pwede kayong mapalis dito. Yan, kanino yung mga tanim na yan? Yung po yung Tatay Victor, oo, yung kanina inabot niyo po. Ilan taon na pala yung kalibin natin? Huwag mo Ano nang na po pangalanan. yun? Huwag mo pangalanan. 40 na po. Ang matanda rin. Huwag mo yung mic mo ni ma'am. So, yan. Ikaw, te, sa palagay mo, anong pinaka pwede mo gawing hanap buhay or halimbawa, may mahiling na tulong sa'yo sa mga nanonood dyan? Sana po, kahit mabigyan man lang po kami ng pangnegosyo kasi yung kinikita ko po sa mamihan, hindi po talaga sapat. Hindi talaga dapat. Pero yung dati po kasi nagtitinda kami ng balot at saka mga soft drinks yan sa taas, yun po, mas naging okay po yung kita namin doon. Kaso nga lang po, nawalan kami ng puhunan. Kaya, nagtsatsaga muna po ako magtinda. Kaya kung Diyan, ano extra mo dyan? Yan lang talaga, wala na. wala na po, yun lang po talaga. Araw-araw, makapasok ako. Para lang, meron po kami pambiling pagkain. So, ang kailangan nyo, puhunan lang. So, kali ma'am, may magbigay sa'yo ng puhunan, magkano? Ano naman titinda mo? Balot po, at saka mga soft drinks. Malakas po kasi dyan sa gabi, mga balot, soft drinks. Yung po ang tinda namin dati eh. Mga tinapay. Yan lang po sa may taas. Ba't na-stop? Kasi po, di ba, na-hospital po ito. Lahat po halos ng kita namin din, ginastos ko dito sa gamot lang. Tapos nagkabil po yan ng 20,000 kaya kaya naubos po talaga yung puhunan at saka yung tabi kong pera. Naubos ng ospital to, kulang 2 linggo yan sa ospital eh. Kalalabas lang niya. So, anong mga sugat niya nun yung na-hospital siya? Ano lang po yan, lumubo yung tiyan niya. Ha? Lumubo yung tiyan niya. Tumigas na lumubo kasi Saka doon siya dinali, sinuntok daw siya ng 3 sinuntok beses. siya? Tapos sinakal po siya, tapos itong tainga niya, ayan yung tainga niya nadali na sobrang talagang makita niyo po yung pasa ubing-ubi na siya. Ba't wala kayo dito nung time na yun? Nasa trabaho po ako. Kawawa naman yung bata. So, ayun po yung bata. Anong pangalan niyan, te? Samuel. Samuel. Ay, hindi pala Erickson pala, yung pala si Samuel. Pati anak mo, te, nakakalimutan mo na yung pangalan. Erickson ba? Kawawa naman. Ilan taon na to? 4? 4 years old. So, namaga yung tenga. Nagkapasapuent. Yung tiyan niya po, akala ko nga po, sabi kasi ng doktor, kung di madaan dun sa gamot, uoperahan siya kasi biglang lumubo tapos tumigas. Kaya sinasukan po siya ng tubo dun sa dito. Kasi biglang nang lumubo yung tiyan niya tapos nanigas siya. Akala kumbaga akala ng mga doktor, hindi nila makuha kung ma-detect kung saan galing ba't namag. Kaya nang pagkatusok po ng tubo dun sa labasan po lahat ng mga dugo. Akala nga sobrang dami. Yung pala namudo yung dugo sa loob ng tiyan niya. Kaya ginamot po siya ng 3 araw. Yun lang, sabi po sa akin, nanay, magdasal ka na makuha namin sa gamot. Kasi kung hindi, uoperahan yung anak mo. Yun nga po. May picture ka nung binugbog yan, yung picture nyo noon? Wala, mga doktor lang po. Wala po kasi kaming cellphone, sir. Wala kayo cellphone? Wala. Paano yan yung anak mo pag nag-aaral yan? Nahinto na din po yan sa pagpasok, sir. Bakit? Gawain din po nung nasa ospital po kami, hindi na po siya pumapasok. Tapos nang labas po naman, siya naman po yung Ilan taon na nagkasakit. yun? Panganay? 12. Tapos yun nga, kulang na kami sa budget namin araw-araw kasi ang layo po ng ang layo po ng school niyan eh. San Joaquin pa. Nasira yung bike niya. Diba? Natuluyan na siyang hindi pumasok. Basta lang mga pag-aaral lang. Hirap talaga ng kalagayan ninyo. Danas ko rin yun mga kabiyaya kasi syempre
Ang mga tao kasi pag wala talagang panimula, ang hirap bumangon, ang hirap magsimula. Di mo alam kung saan ka magsisimula kasi wala kang panimula. Gulong nga utak ko, pero isa lang. Kaya ko lang para sa mga anak ko. Pero wala ka na ibang naging trabaho dito, dyan lang. Kasi bagay, yung mamiyan kasi na tinutukoy ni ate, dyan lang po kasi yan sa taas. So, makikita niya pa rin yung mga anak Oo, niya. So alaga. doon natin, libre na kayo pagkain doon. Opo, libre Pati po kami siya, sa pati sila. pagkain. Hindi po, ako lang po. Kaya yung pagkain na Ano yan, libre dyan, binatog? libre dyan sa mamiyang, hinahati-hati ko sa amin mag-ina. Kasi hindi naman po sila libre, ako lang eh. Hinahati-hati na lang namin. Katanghali lang naman ang ate libre. naluluwa. Ba't ka naluluwa ate? Anong naisip ko? Tawa ko doon sa bata, ginawa sa bata. At hindi yan pwedeng mamalo. Wala naman kaso sa pagdidisiplina, pero dapat nasa tama. Tsaka hindi yung ganun. Kung disiplina ka, pwedeng palo siguro, mild lang na, o ganito. Kung naman, dalhin mo yung bata sa isang lugar, tapos kausapin mo, ganito, mali yung ginawa mo ha. Huwag mo nang ulitin yun. Yun po pinakamalala niya nagawa kasi nung uwi ko po dito, hindi ko na makausap yung anak ko tapos hindi na siya makabangon. Ayaw niya nga magpatayo eh, kaya sabi ko itakbo na sa ospital kasi nahirapan na siya. Nung pagdating mo, Napaypay na po yung anak napaypay ko. na tong bata. Kasayaan na po siya. Hindi siya makausap. Etong anak mong panganay, Nasa nakita school. niya. Nasa school naman. Parehas kaming dalawa, wala. So, etong dalawa lang, Siya lang. sila lang nandito. Oo, siya lang. Kaya nung nakita ko anak ko, parang hindi na makahinga. Yung tinakbo lang namin sa ospital. Yun nga, naging agad siya sa emergency room. Kasi nilipat kami sa ICU. Kasi naging critical po siya eh. Oo. Kasi nakausap ko siya, yung kung nalaman yung nangyayari. Kaya pinagampag ko na kaagad. So, asan siya ngayon? Si Kuya. Nasa kulungan na po siya eh. Nakakulong na pala ngayon. Nakulong ko na po, tiniguyan ko na. Kasi hindi lang isang beses, 2 beses, 3 beses na ginawa sa amin yung ganun eh. So, pang ilang beses na rin, ito lagi rin yung binubugbog. Oo. Ngaliit pa lang ito, nakaranas na sa kanya ng ganun. Pero dahil na wala kami halos matakbuhan, siya pa rin yung inaano namin. Pinapatawad ko na pinapatawad. Ito lang last. Nakabente. Naunang-una, ako na nakaranas sa kanya last na pananakit. Grabe. Tapos ito last. Halos. Bili ka dun sa labas. Bili ka ng gusto mo dun, oh. 20. Bili ka dun. Bili mo na yan. Sabihin mo. Bili ka na dun, dali na. Bili ka na dun. Matanong ko lang din una, no? Yung nila, asan? May ibang asawa na rin. Ngayon na po. Nasa Laguna po. Santa Cruz po. Hindi nagbibigay ng support sa kanila. Bleeding. Wow, ano. Ang hirap naman ang kalagayan ng mga pa. So, nung pagdating mo, dinala mo na ng ospital, si Kuya wala na rito nun. Nandito po siya. Katuwang ko po talaga siya. Pero nung... Sinabi niya po, hindi niya po sinabi na sinaktan niya yung anak ko. Sinabi Ano? niya nalaglag daw. Sabi niya ganun. So, sino nakakapagsabi na binugbog siya? Yung anak ko po. Yung bunso? Nung nakapagsalita na siya. Kasi doon hindi siya nakakapagsalita. Talagang lupay-pay na po siya. Yung parang siguro nakapag-usap na po siya. Doon na po siya in-interview ng mga doktor. Nalaman po ng mga doktor yung pangyayari. Tapos yung mga resulta, mga ano niya, puro trauma. Grabe, no? Sobrang bata. Ito, ano naman ang ngayon, dyan lang sa labas. Opo, siya po nagbabantay-bantay ng kapatid niya. Kasi hindi naman sila pwedeng tumambay dun sa mamihan. Masungot ang amo na. Buti tayo hindi kayo nalalaglag dyan, no? Hindi na, sanay na kami. Oh, yan, dati nalang. Ayan, nalaglag na sa Nalaglag na basic rin niya. yung dati dyan. Ay, nako. Buti mababaw tubig. Walang tubig yung nalaglag. Hindi sugat-sugat yan. Hindi, ano lang. Gas-gas. Buko sa naman. Nandahan ka lang pagdadaan dyan, ha? Bagong gising na nalaglagan. So, yun nga mga kabiyaya, mga kuwela, ang nais lang ni ate, ano ulit pangalan mo, Tek? Abigail po. Ate Abigail, na mabigyan man lang siya ng pangpuhunan niya. Kasi nakita ko din yan sa labas, may gasolinahan, tama ba? May gasolinahan. Pwede nga sila diyang magtinda-tinda ng soft drinks, tsaka balut.
Kasi maraming mga dumadaan na tag dito ng mga driver, mga motorsiklo tsaka sasakyan. So yun yung pinaka the best na ano sa kanila na tulong, no. So yun, hindi natin alam kung hanggang kailan ni ate na alam mo ate, tis lang. Hindi natin alam, malay mo dito sa video na to may ito pala yung way na kahit paano makapagsimula ka ulit. Kaya nga po. Kasi sobrang hirap dito, sobrang. Itong bahay, okay, para sa akin, okay, walang problema sa bahay. Pero yung kalagayan nila dito, tsaka, ayun lang, ang problema dito, yung papalisin sila. Kaya nga po. Eh, Kaya ngayon, nga yun masakit po dito. natutunugan namin eh. Eh, paano kasi yan? Eh, pag hindi nyo pinalaya yun, tapos, pag nakalaya naman, tapos bumalik dito, ulitin niya yan, mahirap din, mahirap. Hindi nila, kasi ate daw na medyo natatakot kasi hindi niya nga alam yung kung ano pa yung pwedeng gawin ng tao. Kasi siyempre, ngayon, nagagalit na rin yun kasi siyempre naghihirap din siya dun sa kulungan. Kaso hindi naman kasi tama yung ginawa niya sa bata. Pwedeng magdisiplina ng mga kabataan, pero hindi yung ganun sa ganung pamamaraan. Tsaka anong tibay ng katawan nun ba? Ilang taon na yun nung ginawa, ganyan na, 4 years old na. Opo, kailan lang po Kailan lang talaga pala? Yung kalalabas lang po namin sa ospital. Wala pa pong 1 linggo nung nilabas ko po yan. Bali, ilang linggo siya sa ospital? Ano po, higit 2 linggo po siya. Talagang pagdating nun, lupay-pay na yung bata. Opo, dinala po kaagad yun sa emergency. Tapos ano po siya, isang gabi lang naman siya sa emergency, dinala po kami sa ICU, doon po kami nagtagal. Sa ICU. 1 linggo po kami doon. Wala kayong mga nahingian ng tulong pang bayad sa ospital nun? Lumapit po ako sa social service nung na po yung lalabas na nga po siya kasi wala na po akong ibang malapitan eh. Tapos yun, naibenta ko, tsaka yung mga tabi kong pera talaga na ilabas ko po lahat kasi sa gamot pa lang po sa araw-araw na gastos dun sa ospital. Wala na, libo na po sa mga gamot na tinutusok lang sa kanya. So yung mga kabiyaya, no, sana may tumulong kay ate Abigail, tama? Yung ate Abigail na pangpuhunan sa kanya. At hindi nga rin nila alam kung hanggang saan sila dito. Kung hanggang saan sila dito sa bahay na to kasi pag mamayari nung lalaki to na kinakasama ni ate. So yun nga, pinakulong niya nga, gawa nga ng sinaktan yung kanyang anak na bunso. So sana may makatulong diyan. Ramdam ko yung ramdam ko rin yung nararamdaman ni ate. Siyempre, ikaw, isip ka ng isip. Ang hirap kaya niyan, mag-iisip ka, ano yan pag umalis na kami dito? Saan kami pupunta? Saan kami? Wala ba ibang kamag-anak dito, te? Wala po, meron pero malayo eh. Saan? Nasa Kalamba pa. Laguna. Kapatid ko po. Kung halimbawa na uuwi ka doon, hindi rin ba pwede? Marami na po kasi sila doon. Hindi Kumbaga yung mama ko, sa mama ko naman, ganyan sobrang hirap din nila. Sa ate ko naman, labandera lang po yung ate ko. Kumbaga nakunta ko yung ate ko, nangihiram ako ng cellphone. Ganyan, kung ano pong hirap namin, gano'n lang po din sila. Sa akin, okay na po sana yung ganitong buhay, pero huwag lang saktan yung mga huwag anak lang mo. isaktan yung anak ko. Tapos pangalawa po, sapat na po kahit paano, sapat na po, mas sapat sa akin yung kami nagtitinda po dyan ng balot. Kasi dun sa kinikita ko po ngayon na tindera kami. Nang oras na kami nakaka-uwi. Tapos nakadepende pa sa binta namin. Pero kailangan po namin Kaya kasi. makaka-raos din tayo. At kung sakali man, kasi ako naman po hindi naman ako malaking YouTuber. Kung ano lang yung gaano lang yung may tutulong namin. Katulad niya, 5 kilong bigas. Kahit pa paano, pinamamahagi namin. At kapag may nagpapaabot ng tulong yung mga makakapanood niyan, halimbawa, katulad kanina, may pinuntang kami sa Ate Tina, Nanay Tina, tinalan ko ng 1K pang may nagpapaabot ng tulong. Ayun yung trabaho namin. Pinapaabot namin. Wala kaming dito. Yung views namin, sobrang baba. Kung maka 1,000 man na nanonood, wala pang 50 pesos yun. Wala pa sa gasolina, sa dala-dala namin tulong. So hindi alam ko pa, ang pagkakalam ko, hindi pa ito yung una at saka huling kong punta rito.
ano yan, tiwala lang. Tsaka syempre, samahan mo ng dasal na syempre sana may tumulong sa inyo. Yung nga, yung pangpuhunan, o kaya may alis kayo dito. Yun yung pinakamahalaga dun eh. Pero para sa akin siguro, syempre tao lang tayo. No? Pwede pa dating magbigay ng isa pang pagkakataon. Ang pinakamaganda talaga dito, mabigyan kayo ng pangpuhunan. Kasi una-una, malapit yung trabaho mo dyan. Hanggang ano oras pala pasok mo dyan? Ano po, Baka matusok ka ha? nakadepende po yan. Minsan, umuwi kami. Alas 11 na. Nakadepende po kung kailan ang dating ng boss namin. May inventory po kasi kami. Minsan, anong oras pasok mo sa umaga? Alas 8 po. Ng umaga? Opo. Hanggang ano oras? Pinakamatagal po, 10:30. Grabe, no? Ganun po. Grabe. Sige ate, yan. Maraming salamat sa lahat ng makakapanood nito. Sana tulungan niyo po si ate Abigail. Maraming Kahit salamat sa din po. pangpuhunan nila. Salamat po dun sa bigas. Laking bagay na po yun sa amin kasi siyempre sa araw-araw na binibili namin ang bigas 40 Yan, maganda po yung bigas. Kaya Kasi pagpasensyahan mo na, Laking bagay na po sa 5 kilo lang yan. Pero hayaan mo sa susunod, Opo, laking bagay na po makakapangit sa amin kaya sobrang salamat Thank po you, thank you talaga. po talaga. Sa mga nais pong tumulong, nandiyan po ang nasa comment section po ang aking GCash. Nandiyan din po sa description yung GCash number ko. At pwede nyo rin po akong kontakin sa J. Guevara TV or J. Guevara. Kaprehas lang po ng pangalan ko dito sa YouTube at sa Facebook ko. Isang pangalan lang po lahat. At kung sa mga nais tumulong kay ate, kaagad po natin yung dadalhin dito na walang labis, walang kulang, minsan sobra pa. Kaya Maraming yan. salamat po. Maraming salamat. Ingat kayo palagi and God bless. And bye-bye ate. Salamat po. Maraming salamat. Salamat po sa bigay nyo. Bye-bye, baby. Pagaling ka ha. Oo. Magaling na po ako. Magaling ka Awa lalo. ni Lord. Magaling